Yan, good morning po mga kalingap. Good morning po sa ating lahat. Good morning po sa ating mga viewers, subscribers po at mga sponsors. Good morning din po sa ating mga butihing OFW na patuloy pong nanonood at hindi po nag-skip sa ating mga ads. Good morning din po sa ating mga silent viewers na patuloy pong nanonood at nakikinig sa ating videos. Sa mga na ito mga kalingap ay muli po nating kausapin si Patrick regarding doon sa kanyang problema na dinadala sa ngayon po mga kalingap. Patrick, good morning. Good morning. Yan. Kumusta ka na, Patrick? Kumusta ka na ngayon? Okay naman po. Kaya, Patrick, matanong lang kita. Ano ba ang mga problema na hindi mo pa nasabi kay Dr. Love? Sakit. Ano pa ba yung mga dinadala mong problema na parang sa tingin ko nung huli natin pag-usap, parang nahiya kang pag-usapan yung tungkol sa problema mo? Wait lang, di ko alam kung paano ko sisimulan. Oh? Di ko alam kung paano ko sisimulan. Oh, maganda kasi dito na malaman ng lahat ng mga viewers natin kung ano talaga yung mga dinadala mong problema kasi hindi nila alam doon sa huli natin pag-uusap. Para kasi napapansin ko, meron kang pinipigilang problema na dinadala. Regarding pabasahin ito. Kalma lang ha. Sige, sabihin mo lahat. Hindi mo kasi mula ko. Nahiya ka? Sige na. Handa kami makikinig at handa kaming pakinggan ang lahat ng mga saloobin sa problema mo sa buhay. Kung ano talaga yung pinakamalalim na problema ang dinadala mo ngayon. Sige. Sa pag-aaral. Pag-aaral. Opo. Sige, ituloy mo. At kapos-kapos din po kami sa kapos po talaga kami sa pera. Si mama po kasi kasambay lang, naglalaba. Sa 4,000 na yung binabudget din ng mga kapatid ko. Tapos yun po, napadala po si Papa kaso kulang po. Kulang. Kasi walay din po baga sila, broken family. Ibig sabihin, hiwalay yung mga magulang mo. Opo. So ngayon, umaasa ka na lang doon sa inaabot sa iyo ng papa mo kung magkano na lang iabot niya. Opo. Binabudget ko po. Bakit ang mama mo ngayon mayroong pamilya ng iba o wala naman? Pareho po sila naghiwalay po eh. Tapos may anak sila pareho. May mga kanya-kanyang pamilya na sila. Pero nagsama-sama po kami nila mama sa Taisan po. Yun, sobrang hirap din ng buhay kaya nagtrabaho din po si mama talaga sa Manila. Si mama muna sa Maynila, Apo. namasukan bilang katulong. Apo. At ang papa mo, nasaan niya yun? Nasa ibang bansa po. Nasa ibang bansa. Pero
Marami kayong pamilya na dinadala niya ngayon. Sinusustintuhan. Opo. So, mahirap pala sa inyo dahil ang iyong ina pala ay nagpausigi at nagpakahirap mamasukan bilang katulong Opo. para lang maitapataguyod ka sa pag-aaral mo. Pero di ba ang pag-aaral mo ay self-supporting ka ngayon? Hindi naman po masabing support. Kumbaga, lang, tumutulong lang ako kila papa tsaka kila mama. Nabigay po. Si papa pa nagpaparal sa akin. Siya talaga. Opo. So, nakakabilib ang istorya mo sa buhay dahil, kumbaga, nag-schooler ka ngayon sa Lourdes School. Diba? Tapos, sa pagiging schooler mo, samut-sari ang problema na dinadala mo. Kagaya ng mga tuition mo ngayon ay yung mga panggastos mo sa araw-araw, hirap na hirap ka. Ilang ka naging anak ng papa mo sa mama mo? Panglima po. 5 kayong magkapatid. 6 po. 6 plus. 6 kayong magkapatid sa original na pamilya. Tapos sa pangalawang pamilya ng mama mo, Kay mama po tsaka kay papa. Pag sinama po, 12 na po kami. at 12 na po, sa unang pamilya ng mama mo, kayo yun. At meron kayong 6 na magkapatid. Kay papa mo, ilan anak mo ngayon doon sa pangalawang pamilya? Tatlo, so naging siyam. Sa 6 kayo magkapatid, pag-ilan ka? Panglima po. Panglima. Meron ba sa inyo, sa mga kapatid mo, anak nakapagtapos na? Si kuya po. Nagtapos na? Sa kabila ng namasukan na ang mama mo ng bilang katulong, pero nakapagpatapos pa siya ng anak. Si papa din po ang nag-support Si tsaka si mama. Kumbaga naghati-hati sila sa pagtutulong. Pero ang iba ang sitwasyon mo at kalagayan mo ngayon dahil schooler ka. So, schooler ka. Kailangan mong pagtrabahuan at pagservisyuhan ang eskwelahan mo pagdating kung sakali makapagtapos ka man Opo. ng 8 taon. 8 taon mong siservisyuhan ang Lourdes School pag ikay nakapagtapos na. Opo. Sa tingin mo, tanong kita, kakayanin mo ba ang hinihingi sa iyo ng Lourdes School pagdating sa mga susunod pang mga araw? Pag nakapagtapos po, kung yun po yung magiging paraan para makapagtapos po ako, para may pagpatuloy ko yung course na gusto ko, why not? Talagang ang course mong pangarap mo ay nursing. And ang Lourdes School ang siyang nag-shoulder sa lahat ng pangangailangan mo. Pagdating sa eskwela. Pero may babayaran pa din po kahit. Meron pa rin ikaw babayaran. Ilang percent na binibigay sa ng Lourdes School? Bali, kada sem daw po, pag nakapasok daw po yung scholar namin, ay apply na. Bali, 10,000 na lang daw pong babayaran namin. 10,000 na lang. Ang nakikinita ko, nagbibigay lamang sila ng 50%. Halos 50%. Kasi meron ka pang babayaran. Mga binibigay po nila is 80%. 80? Oo. 80%. Kasi tumataas pa po yun eh. 80%. Nasa first year college ka pa lang. Magaan pa sa ngayon yan. Pero sa susunod na mga taon, sa sunod na mga semester, alam ko bibigat at bibigat yan. So dito ka na problema ngayon kung paano mo ma-sustain ang pag-aaral mo sa darating pang panahon. Dahil hindi naman pala all scholarship na binibigay sa inyo ng Lourdes. Natatandaan ko kasi yan na nagiging karanasan ko rin yan doon sa anak ko na binibigyan kami dati ng Asian Institute of Maritime Studies ng 25% scholarship. Yun ang binibigay lang nila sa Maynila. Kaya hindi na lang din ginrap ng anak ko yun kasi ang dami ng scholarship activities na hinaharap niya. Hindi niya nakakayanin yung pag-maintain ng grades, kaya niya. Ang problema, yung pagdating sa mga ginagawa nila sa school, kung meron kailangan sila, hindi niya nagagampanan. So,
sa kabila ng ang tatay mo ay anong trabaho ng tatay mo nga pala? Driver po. Driver. Driver siya sa Saudi. Tapos, asan ngayon ang bagong pamilya niya nakatira? Pampanga po. Taga Pampanga. So, meron na siyang siyam na anak. 6 sa inyo at 3 doon sa bago niya pamilya. Pero, sa nakikita nyo, mas maganda ang naging buhay ng pangalawang pamilya kaysa inyo. Sunod sila. Mas maganda po, syempre, at kompleto yung pamilya nila. Kompleto. Gaano ba kahirap ang mamuhay, Patrick, ng kulang ang pamilya mo? Kulang kayo sa pamilya. Tangible naman kasi. Ha? Mararamdaman mo kasi may kulang. Although kompleto ka physically, pero alam mo sa loob-loob mo may kulang po talaga. May kulang talaga. May tendency nga na dun sa tinitiran ko po, sa nagpapatira sa akin is although di naman po ako na naigit sa kahit sino pamilya, kahit nasa harapan ko. Pero nung sa kanila na ako tumira, naramdaman ko yung may kulang sa sarili ko na. Yung naiingit ako sa part na ay kompleto silang pamilya, ganun. Na parang wala, maramdaman ko kasi kulang po talaga. Kulang talaga. Na gusto ko din maranasan yung family ganun. At kompletong pamilya po sila. Sunod, oriented pa, may maayos na buhay. Buhay. So may nakaramdam ka ng inggit dahil sa hindi ka nabubuhay ka ngayon na kulang. Namimiss mo yung pagmamahal ng ama, yung physically talaga nakikita sa araw-araw. Iba naman yung pagmamahal na nasa overseas na usapin nyo, pag-uusap nyo, di ba? Iba talaga yung nakikita mo araw-araw. Diba? So, kung sakaling manood ang mama mo sa ngayon, anong mensahe mo na ipaparating sa kanya? Peace lang siya. Kasi pag napagpatuloy ko man tong course na to, pag natuloy ko to, konting taste lang, makakaahon din kami sa kahirapan. Ganun po. Tsaka ginagawa ko din po to para sa kapatid ko, tsaka sa future ko din po. At syempre po, may sakit po yung 2 kapatid. Tapos yung isa na-aksidente pa po. Kaya, yun, parang ang hirap talaga lalo. Mas naging mahirap pa. Kasi isipin ko pa, nag-aalala. Hindi mo pumawala yung pag-aalala sa atin. Meron kang kapatid na naksidente? Sa motor po. Sa motor? Panganay mo po siya. Yung panganay? Buti po, di na rugado. Yung motor lang masyadong rugado. So, hindi siya napuruhan? Napuruhan? Naging baldado ba ang kapatid mo? Yung sa paa po. Sa paa? Tapos, na-dislocate po yung buto sa may ganito. Nabalik na? Okay man na po. Nabalik. Sa paa na lang po, tapos mga gas-gas. Mga gas-gas. Oh. So, saan ngayon yung kapatid mo panganay? Nasa bahay din po. Saan ba kayo talaga nakatira? Taysan? Taysan. Taysan. So, doon ka rin nakatira ko sa kung saan doon namin ipinatayo ng bahay si Beyonce. Bali po si Beyonce please, nasa taas na sila, pwesto. Oo. Sa tuktok po baga. Oo. Kami po nasa baba, kaya doon po ang binaba lagi. Papuntang Takad. Doon po ang binaba. Yung papunta kinaisa naman ang... Nasa baba po sa amin. Nasa bago baba po kayo? magtaisan yung paakit. Oo. Doon nasa baba kayo, papuntang Takad kayo. Doon sa papa mo, kung sakaling nanonood siya ngayon, anong mensahe na gusto mong iparating sa kanya? Salamat po sa sacrifice. Hindi magtatagal, makakabawi. Ang hirap po kasi sabihin, mas maganda yung physical na masasabi. Sige na, pwede namang sabihin mo dito, mas maganda kasi na nasasabi mo rito yung mga bagay na hindi mo masasabi sa kanya. Parang kunwari magkaharap lang tayo, ako kunwari ang tatay mo. Sige, sabihin mo. Wala, kumain siya ng maayos din.
Kasi pag wala na siya, pag nangina siya, paano kami? Paano ako? Mm. Kasi umasa lang din po ako sa kanya eh. Dahil ko ngayon si Chinechat na sinasabihan ko na, peace lang pa. Mm. Makakaano din tayo. Makabawi din ako. Kahit nasa parang maling sitwasyon na nag-nursing ako. Mm. Kasi ang tuition nga po, Mabigat. mabigat po. Pero pag na-apply po, kinakabahan po lang ako pag nagbaba yung grades ko eh. Kasi pag nagbaba yung grades ko, tanggal na po ako. Ano ang mga bagay na nagpapalakas sa'yo sa ngayon? Family ko. Guidance ni Lord. Ganyan. At ipagpasalamat mo rin kay Papa mo na magandang lalaki ka. Dahil sa magandang lalaki ka, na-discover ka ng Kalingap. O, di ba? Ipagpasalamat mo ang lahat sa Kalingap. Kay Papa mo, kay Mama mo, naiyak ako. Pero sige lang, kakayanin ko to. Na ipagpasalamat mo talaga na kung hindi dahil sa kasipagan mo at hindi mo nairekomenda sa akin si Beyonce, wala tayo dito dalawa ngayon. Di ba? Kung wala ka, wala ako. At walang Beyonce. Di ba? Tama? So magpasalamat tayo sa Team Kalingap, ginawang yun. Pinag-unite tayong dalawa. Patrick, may nakapanood na sa video mo. Sino na yung mga tumawag sa'yo? Si Tito po, Junior. G-Group. Tsaka si Ma'am Rexy po. Anong sinabi ni Sir Lito? Na daw po, na tutulungan niya daw po ako sa allowance. Sa Alawa. Tsaka si Tita din po. Tita Rixie, anong sinabi ni Tita Rixie? Kinausap din po ako kung ano din daw po yung mga needs ko. Ha? Ano din daw po yung mga needs ko. Patrick, ha? Pero nagpapabigay sa iyo ng tulong. Napanood at nakita na yung video mo natin na huli nating vlog. At merong naawa sa iyo. Shout out nga pala kay Ma'am kay Ma'am Rixie at kay Sir Lito. Thank you so much sa pinangako niyong tulong. Pero dito po kasi merong ipinaabot sa iyo na tulong mula kay Ma'am Rixie. Mula kay Ma'am Annalyn Rolinson. Ayaw po si Ma'am Annalyn. Merong pinaabot sa iyo si Ma'am Annalyn Rolinson na tulong. Kasi una ito, mukha mong kamay mo. Yan. Ang pinabot mo ni Ma'am Rolinson ay 15,000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15,000 mula po kay Ma'am Annalyn Rolinson. Salamat po, Ma'am Annalyn. Para magagamit mo sa iyong pag-aaral. So, pasalamatan mo silang tatlo, Ma'am Annalyn. Salamat po sa mga nag-PM po sa page ko po. Salamat po sa nagbigay po. Salamat po kay Ma'am Annalyn din po sa kaso. And kila Lito po sa Rex na nagpangako po para mapag-aaral po ako. Doon din po sa nasa page ko po kasi di ko na po may isa-isa, pero salamat pong sobra sa mga tulong niyo po. Malaking bagay po to sa pag-aaral ko po, mga kapatid. Salamatan mo rin si Beyonce dahil siya laging ugat ng lahat ng ito. Yan. Beyonce, salamat. Kasi hindi naman ako nag-expect ng kung anong makukuha ko sa iyo or anything. Na natutuwa lang kami na mas nakakilala ka
yun, nung mas nakilala ka, may naging benefits din ako. Yun, salamat na masyado. Magpasalamat ka rin sa Rochelle. Doon tayo nagkakilala. Yan, sa Rochelle po, sa Team Rochelle po, naging tandem po kami ni Doc Love bilang kontrakida. Salamat po. Yan, kila Kuya Rab din po. Tsaka kila Kuya Bal. Yan, sa mga founder po. Yan, kila Kuya. Yung mga kalingap. Kuya ko na nasa kalingap. Yan. Shoutout po. Salamat pong sobra sa courage po na ibinibigay niyo sa akin. Kila Doc Love. Yan, kila Starox po na in-interview po ako. Salamat po. Kay Ma'am Jack Yan, kila Ma'am Jackie po. at kay Ate Edna. Yan, kay Ate Edna at kay Ate Jackie po. Salamat po sa Tulong. tulong. Yeah. Pero hindi dito nagtatapos yung ating usapan. Hindi dito nagtatapos yung tulong na binibigay si Ma'am Annalyn Lorenzo. Dahil sa araw na ito, sagot na ni Ma'am Annalyn din ang pag-aaral mo. Salamat po. Sagot na niya. Ha? Salamat po, Ma'am Sinagot Annalyn. ni Ma'am Annalyn ang pag-aaral mo. At niya, yak ako. Nayak ako. Ano ba? Ano ba yan? Sa araw na ito, kailangan maghanap ka ng boarding house mo. At sagot ni Ma'am Annalyn, ang bahay na inupahan mo. Yes. May tissue. Sasagutin na ni Ma'am Annalyn yung bahay na titirahan mo. So, balitaan mo ako kapag nakakita ka ng bahay na titirahan mo at ipaparating ko kay Ma'am Annalyn at si Ma'am Annalyn ang magsusulder lahat no. Salamat pong Annalyn. Yan. Salamat pong sobra. Yan. Kay Ma'am Annalyn, salamat ng marami at sa tulong mo na binigay kay Patrick. Naiyak din ako. Dahil siyempre ginamit ako ng Panginoon para sa iyo ngayon. At sa isang vlog pa lang tayo, ang dami na natulong na. Tapos na problema mo. Diba? May laban pa po. Oo. Ilang taon pang laban. Sige na. Basta sagot na ni Ma'am Annalyn. Ang parang sinabi sa akin, siguro yung pag-aaral mo mula ngayon hanggang sa magtapos ka, sasagutin na niya. Salamat po, Tita Annalyn. Salamat. So, kay sa G-Group din, parang gano'n din yata ang ibibigay sa iyo. So, lahat ng, kung sumubra ka man sa mga tulong galing sa kanila, Ma'am Annalyn, Ma'am Rexy, ipunin mo. Dahil magagamit mo yan pagdating ng araw. Hindi natin masasabi kasi first year ka pala ngayon. Hindi pa gano'n kadami ang hindi pa gano'n kadami ang susungin mong problema pagdating dyan sa course mo. Pag second year mo, puro projects na yan, puro activity na yan, third year, fourth year, hanggang sa magtapos ka. Kaya, maraming salamat po sa ating mga sponsors, lalo na po kay Ma'am Annalyn Lorenzo na ipaabot ko na po yung pera Salamat. na parating ko na rin po sa kanya na simula na sa araw na ito, siya po ay pinapahanap ko po ng kanyang boarding house. Nasasagutin po ni Ma'am Annalyn Lorenzo. At salamat din po kay G-Group at yung pag-aaral niya. Nga pala, sasagutin na rin po ni Ma'am Annalyn Lorenzo. Salamat. Shoutout din po kay Ma'am Rexy. Kay Lito ng G-Group. Thank you so much. Sige na, magpasalamat ka sa lahat sa mga taong tumulong sa iyo. Salamat. Naging dahilan kung bakit tayo nandito ngayon. Pasalamatan mo sila lahat. Yun, nung una po, worth it po yung lagi kong pinagpipray kay Lord na masustain po yung pag-aaral ko, na ma-provide po ni Lord. Yun, dumating na po yun. Sabi nga, laging may perfect timing para din. Kaya hindi ako masyadong naatat. Yun, salamat, nagpapasalamat din po kila Kuya Rab na napunta po sa Kalingap. Ayan, na nakakasama po nila sa pag-scout, sa pagtutulong po. Yun, salamat din po kila Starox, kila Doc Love po na parang nagiging ama ko na din po sa Kalingap. Na yun po, tinulungan po ako na maano po yung problema ko sa pag-aaral po, financially. Yan,
Yan, kila Viancy. Sa magulang mo, magpasalamat ka. And syempre po, di naman ako mabuhay siguro kung wala akong magulang. Syempre. Kaya, hindi ko man lagi sila minsan na-mention, pero alam ko man sa puso ko, tsaka sa prayer ko lagi kasama sila. Na yun, maraming salamat, Mama, sa moral support mo sa akin. Yun, siyempre, sa pag-ano sa akin, sa pag-guide yan. Salamat din po sa mga kapatid ko na andyan po na, yun po, nagiging inspiration ko sa pag-aaral ko din. Yan, si Papa, salamat po sa sacrifice na ginagawa mo po sa ibang bansa. Though marami po kami, alam ko po na hirap ka na din po. Kaya po gusto ko pong makapagtapos nitong nursing na to para one day ako naman yung makapagbigay ng tulong din sa iba. Siyempre lang sa pamilya po natin at sa mga relatives. Ayun po, maraming salamat. Ayan, maraming salamat po sa mga sponsors po. Sa HC Community, Ma'am Jima, Ma'am Amore, Josie Vlog, Sir Leo D. Maraming salamat po. Kay Ma'am Annalyn Rolinson, thank you so much po sa tulong na ibinigay niyo po kay Patrick. Kay Ma'am Ana from Japan, thank you so much. Kay Ma'am Ping Provido, kay Ma'am Ping Lee, thank you so much po. Sa Team Brocade, OFW, sa SMB Tris Marias, maraming salamat po. Kay Ma'am G. Solinio, maraming salamat din po sa iyo. Sa KEJS at saka sa EDC International, salamat po. Sa Kalinga Pido Global Supporters, salamat din po. Sa ENB International, thank you so much. Sa EDC Singapore, Edvian Lababol, salamat din po ng marami. Thank you so much din po. Sa lahat po ng mga sponsors na tumutulong din po kay Dr. Lab. Sa yung iba, kung hindi ko man kayo nababanggit, salamat din po ng marami. Ganoon din po, salamat din po sa patuloy na suporta sa at pagpanood din po sa aking mga videos. Thank you so much sa inyo. Kung wala po kayo, wala po din po si Dr. Labito sa inyong harapan ngayon. Thank you so much din po sa Panatag, Team Panatag. Maraming salamat din po sa Mahiwagang Banig. Thank you so much din po. At ganoon din po, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa mga vlogger na nakapalibot kay Kuya Bal. Yes, JP Alivio Vlog, Isla Bonita, Charlotte of Cebu, Birador, Kalingap Gilbert, Kalingap Marky, Brother Paas, Engineer Agol, at lahat-lahat po ng mga vlogger na nakapalibot po kay Kuya Bal. Suportahan po natin sila. Si Kuya Mil din po, nakakalimutan ko. Si Mr. J, the PWD, support din po natin sila. Lahat ng mga kasamaan ko po sa Keyboys, lalo na yung mga mababa ang bahay po, supportahan po natin sila at tulungan din po natin panoorin ang kanilang mga videos para sila din po ay makapagpatuloy sa kanilang adhikain na pagtulong at paglingap po. Maraming salamat din po kay Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, ganun din po kay Kalinga Vlog. And most especially, sa kanyang napakagandang may bahay, si Ma'am Jack Tapia Batubang. Sa mga hindi ko pa po nabanggit sa vlog na ito, patawad po. Kung hindi ko kayo nabanggit. Tita Silma ng Bukauto ng Jomcar Global Supporters, maraming salamat po. Jomcar Global Supporters, Tita Silma Bukauto. Thank you so much po. Tita from USA, Tita from Dubai, sa lahat ng tumutulong, is Leslie and Elena from Geneva, Switzerland, lahat po ng mga tumutulong po. Sa mga hindi ko pa po nabanggit, patawad po, pero kayo po lahat ay nasa aking puso at isipan. Maraming salamat po. Congratulations, Patrick. Sana ito na yung umpisa ng tagumpay na hinahanap natin at sana ito na yung tulong na hinahantay natin na makarating sa iyo. Thank you so much, Patrick. At mabuhay ka. Pagbutihin mo pag-aaral mo. Marami kang pagsusuungin na mga paghihirap sa buhay. Pero andyan na yung ating mga sponsor, handa kanilang tulungan at nakahanda sila sa lahat ng bagay na ikaw ay pagtapos at pagtagumpay sa darating na panahon. Salamat. Thank you so much. Bye-bye. Bye-bye. Okay.